Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila. Tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Nagtinginan ang mga alagad sapagkat hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya. Kaya't sinenyasan siya ni Simon Pedro at sinabihan, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, "Panginoon, sino po ba iyon?" "Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isinawsaw," sagot ni Jesus. Nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay iyon kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, "Gawin mo kaagad ang dapat mong gawin." Walang sino man sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi iyon. Dahil si Judas ang may hawak ng kanilang salapi, akala nila'y pinapabili siya ni Jesus ng kakailanganin nila sa pagdiriwang o kaya'y pinapabigyan niya ng limos ang mga dukha. Pagkatanggap ni Judas ng tinapay, kaagad siyang umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayon luluwalhatiin na ang anak ng tao, at sa pamamagitan niya ay luluwalhatiin ng Diyos. At kapag niluwalhati na ang Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang luluwalhati sa anak at ito'y gagawin niya agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko noon sa mga Hudyo. Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay denial. Sa paglalim natin sa pagdiriwang ng mahal na araw, inilalapit tayo ng Ebanghelyo sa isang masakit ngunit totoo at makataong karanasan, ang karanasan ng pagtatwa. Sa gabing iyon ng huling hapunan, hindi lamang pag-ibig ang ipinahayag ni Jesus, kundi pati ang katotohanan ng kahinaan ng tao. Kaya ang salitang buod ng mensahe ng Ebanghelyo ay denial o pagtatwa. Habang sila ay nagsasalo, nabalisa si Jesus. Hindi ito karaniwang kalungkutan. Ito'y kalungkutan ng isang pusong nagmamahal ngunit nasasaktan. Sinabi niya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Isang mabigat na pahayag. Ang pagtataksil ay hindi nagmula sa kaaway, kundi sa loob ng kanyang sariling grupo. Ito ang isa sa pinakamalalim na sugat ng tao. Ang masaktan hindi ng estranghero, kundi ng taong malapit sa atin. Yung pagtanggi, yung pagtataksil, at pagtaliwa ay mas masakit kapag nanggaling sa taong pinagkatiwalaan natin. Ngunit kung magiging tapat tayo, hindi lamang tayo ang nasasaktan, tayo rin ay nakakasakit. Ilang beses na rin ba nating itinanggi si Kristo sa ating buhay? Hindi man sa salita, kundi sa gawa. Kapag pinili natin ang kasalanan kaysa sa katotohanan, kapag mas pinahalagahan natin ang opinyon ng iba kaysa sa paninindigan sa tama, kapag nahiya tayong ipakita na tayo ay kay Kristo, pagkatapos ipahayag ang pagtataksil ni Judas, sinabi ni Jesus, "Luluwalhatiin na ang anak ng tao." Isang kakaibang pahayag. Sa gitna ng pagtataksil, nakita niya ang kalulhatian.
Ito yung aral dito. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi natatalo ng pagtataksil ng tao. Ang kasalanan ay walang huling salita. Ang pag-ibig pa rin ng Diyos ang nananaig. Pagkatapos ito umalis si Judas, isang tahimik ngunit mabigat na pag-alis. Isang simbolo ng pusong tuluyang lumayo sa liwanag. At sinabi na Ebanghelyo, at noon ay gabi. Hindi lamang ito oras ng araw. Ito'y larawan ng kalagayan ng puso. Kapag pinili nating lumayo sa Diyos, unti-unti tayong napupunta sa kadiliman. Ngunit ang mas personal na bahagi ng Ebanghelyo ay ang pag-uusap ni Jesus at ni Pedro. Sinabi ni Pedro, Panginoon, bakit hindi ako makakasunod sa iyo ngayon? Ibibigay ko ang aking buhay para sa iyo. Isang matapang na pahayag, isang pangako ng katapatan. Ngunit sumagot si Jesus, ibubuwis mo ang iyong buhay para sa akin? Katotohanang sinasabi ko sa iyo, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong itatatwa. Isang nakakagulat na katotohanan po ito. Si Pedro, ang isa sa pinakamalapit kay Jesus, ang siyang magtatatwa sa kanya. Kung si Judas ay naging taksil, si Pedro nagtatwa. Ang kahinaan ay bahagi ng pagkatao. Sa ating buhay, marami rin tayong pangako sa Diyos. Hindi na ako magkakasala, magsisimula na ako magbago, magiging tapat na ako. Ngunit, ilang beses na rin tayong nabigo. Ang problema ay hindi ang ating hangarin, kundi ang ating kahinaan. Ngunit ang kagandahan ng kwento ni Pedro ay hindi nagtatapos sa kanyang pagtanggi. Ang kanyang pagtanggi ay naging daan sa kanyang pagbabalik. At ito yung mahalagang aral, mga kapatid. Ang pagtatalaga ng Diyos ay hindi nasisira ng ating pagkadapa. Ang pagtanggi ay hindi katapusan kung mayroong pagbabalik. Kaya nga ang Ebanghelyong ito ay paanyaya sa atin na maging tapat sa ating sarili. Maging totoo sa ating sarili. Oo, hindi po tayo perpekto. May mga sandali na tayo'y nadarapa, natatakot, umaatras. Ngunit ang tanong ay hindi kung tayo ba ay nagkamali, kundi kung paano ba tayo babangon. Si Judas, lumayo at nanatili sa dilim. Si Pedro, nadapa, ngunit bumalik. Sa huli, ang mahalaga ay ang ating tugon sa ating kahinaan. Itong Martes Santo ay paanyaya na harapin ang katotohanan tungkol sa ating sarili, na tayo ay may kakayahang magmahal, ngunit may kakayahan ding tumanggi, magkaila, magtaksil. Ngunit higit sa lahat, ito ay paanyaya na magtiwala sa pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago sa kabila ng lahat. Si Jesus, kahit alam niya ang gagawin ni Judas at Pedro, ay patuloy na nagmahal. Ito ang pinakamalalim na katotohanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating katapatan. Ito ay tapat kahit tayo ay hindi. Kaya nga sa paglalakbay natin sa mga mahal na araw, dalhin natin ang tanong na ito. Ako ba'y tulad ni Judas na lumalayo o tulad ni Pedro na bumabalik? Sapagkat sa huli, ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpekto. Hinahanap niya ang pusong handang bumalik. Kaya nga, sama-sama tayong magnilay sa ating mga kahinaan at pagkadapa. Tayo ba'y lumalayo sa Diyos? O
o mas lumalapit sa Kanya upang magsimulang muli. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, alam mo ang aming kahinaan at ang aming mga pagtanggi. Ngunit salamat sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago. Tulungan mo kaming bumalik sa iyo sa tuwing kami ay nadarapa. Bigyan mo kami ng lakas na maging tapat sa iyo sa aming buhay. Amen. Pagpalain po kahit ingatan makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.